Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 8, 2026, Wednesday. Patuloy na lumalakas at kumikilos pakanluran ang minomonitor nating bagyo sa malayong silangan. May pagbabago na naman sa direksyon nito at hindi biro ang lakas ng paparating na bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, ang pangunahing nakakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa ay ang Ridge of High Pressure Area o HPA na naka-extend sa Northern at Central Luzon. Kapag may HPA ridge, madalas mas stable ang hangin sa itaas kaya maraming oras na mainit at medyo maaliwalas ang pakiramdam, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero ang catch dito, dahil umiinit ang ibabaw ng lupa, mas nagiging pabor ito sa localized thunderstorm. Ibig sabihin, kahit walang malaking sistema na direktang tumatama sa bansa sa kasalukuyan, pwedeng magkaroon ng biglaang ulan sa ilang lugar at kapag naging severe ang thunderstorm, posible ang flash floods at landslides. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm at ang sanhi nito ay localized thunderstorm. Dito, hindi inaasahan sabay-sabay na uulan sa lahat at hindi pare-pareho ang lakas ng ulan. Pwedeng maaraw sa isang lugar, pero sa katabing area ay biglang dumilim, iihip ang hangin tapos bubuhos ang ulan ng malakas sa maikling oras, may kasamang kulog at kidlat. Kaya kung lalabas kayo, huwag masyadong umasa sa okay naman ang langit ngayon dahil sa ganitong setup mabilis mabuo ang thunderstorm clouds lalo na kapag mataas na ang init bandang tanghali hanggang hapon. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Northern at Central Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate din mula 0.4 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, hindi ito yung klase ng dagat na automatic na sobrang delikado sa lahat, pero tandaan kapag may thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit nasa slight to moderate range ang forecast. Kaya kung maliit ang bangka at lalo na kung lalayo sa baybayin, maging conservative sa desisyon. Kapag dumidilim ang ulap sa may dagat at may senyalis ng kulog, mas ligtas na ipagpaliban ng paglayag. Ngayon, pag-usapan natin ang init at halumigmig dahil ito ang isa sa pinakamalinaw na dahilan kung bakit mas active ang localized thunderstorm. Base sa extremes of temperatures at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 24.1 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock AM, kaya sa umaga pwedeng presko pa at mas maginhawa, pero ang maximum temperatures ay 35.1 degrees Celsius na naitala bandang 4 o'clock PM. Mainit ito at kapag umaabot sa ganitong antas ang init, mas mabilis umiinit ang lupa, mas mabilis umakyat ang warm air at mas tumataas ang chance ng thunderstorm formation lalo na kung may moisture sa paligid. Pagdating sa humidity, ang maximum relative humidity ay 83% bandang 5 o'clock AM kaya mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw. Ang minimum relative humidity ay 44% bandang 2 o'clock PM kaya sa tanghali mas dry ang pakiramdam pero mas mainit. Itong kombinasyon ng init at shifting humidity ang isa sa dahilan kung bakit pwedeng biglang umulan sa hapon kahit hindi naman maulan ng buong araw. Sa latest tropical cyclone update naman natin, kasalukuyang nakikita ang bagyo sa layong 3,000 kilometers east of northeastern Mindanao at patuloy itong kikilos pahilagang kanluran. Sa ganitong distansya, malinaw na malayo pa ito pero dahil binabantayan na ito sa mga models, kasama na ito sa long range focus natin. Ayon sa mga model forecast, nakikita na papasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at kapag nangyari yon, bibigyan ito ng local name na Kaloy. Sinasabi din sa mga bagong datos, patuloy itong mag-i-intensify at posibleng umabot sa typhoon category o mas mataas pa. Take note, ang intensity forecast sa malayong panahon ay pwedeng magbago depende sa kondisyon ng karagatan, wind shear at interaksyon sa iba pang weather systems. Mahalagang sign ito na lumalakas sa ilang senaryo. Kaya dapat seryoso ang pagbabantay, lalo na kung patuloy itong lumalapit at kung nagiging consistent ang model guidance. Ang isa pang mahalagang detalye, by next week, lalapit ito sa may northern Luzon. Pero sa ngayon, hindi pa ito nakikitang maglalandfall sa kalupaan dahil ang sinasabi sa forecast ay kikilos ito pahilaga. Ibig sabihin, ang dominant scenario sa ngayon ay mas aakyat ang track at posibleng lumihis kesa diretsong tumama sa lupa.
At dahil malayo pa ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito. At ito yung pinaka-importante nating mindset ngayon. Hindi tayo dapat makampante dahil hindi daw magla-landfall. Dahil pwede pang magbago ang track sa mga susunod na araw. Lalo na kapag pumasok na ito sa mas forecastable range. Minsan maliit na pagbabago sa steering winds ang pwedeng maglapit o magpalayo ng track sa bansa. Ang dapat bantayan dito ay hindi lang yung tatama ba o hindi, kundi yung magiging epekto kahit hindi maglandfall. Kapag may malakas o lumalakas na tropical system na lumalapit sa hilagang bahagi, pwedeng tumaas ang alon, lumakas ang hangin at dumami ang pag-ulan sa ilang lugar, lalo na sa mga bahaging exposed sa direksyon ng hangin at sa mga coastal areas. Kahit hindi pa final ang landfall scenario, ang paglapit pa lang ay pwedeng magdala na ng mas maalinsangan na kondisyon at mas active na pagbuo ng ulap. Depende sa interaksyon nito sa iba pang weather features. Kaya lalo na sa Northern Luzon at mga kalapit na baybaying lugar, mahalagang tutukan ang mga susunod na update para sa mas malinaw na direksyon at lakas. Para sa mga nasa Luzon na may biyahe papunta sa Hilaga sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo, ugaliing i-check ang updates bago bumiyahe, lalo na kung ang ruta nyo ay dumadaan sa coastal roads o kung may sea travel. Kung may planong pumalaot, mas maging maingat dahil ang unang naaapektuhan kapag may lumalapit na sistema ay ang kondisyon ng dagat at hangin. Kung may mga aktibidad na nakaschedule sa labas, mas mainam na may backup plan, lalo na kung ang timing ay papasok sa panahon na mas lumalapit ang sistema sa hilagang bahagi. Habang binabantayan natin si Kaloy sa long range at short-term medium range movement, huwag natin kalimutan ang immediate na nararanasan natin ngayon. Mainit ang panahon sa ilalim ng HPA ridge at may posibleng localized thunderstorm sa buong bansa. Kaya sa araw-araw, dalawa ang dapat bantayan. Una, heat stress sa tanghali dahil mataas ang temperatura at pangalawa, bigla ang thunderstorm na pwedeng magdala ng malakas na buhos at kidlat sa ilang lugar. Uminom ng tubig ng madalas, iwasan ang matagal na pagbabad sa araw, lalo na bandang tanghali. At kung may matatanda o bata sa bahay, siguraduhin hindi sila masyadong naiinitan. Kapag dumilim ang ulap at nag-umpisa ang kulog, iwasan ang open areas at maging alerto sa mga lugar na madaling bahain. Uulitin natin ang forecast sa maikling detalye. HPA ridge ang naka-extend sa northern at central Luzon, kaya mas mainit ang tanghali at hapon at pabor sa localized thunderstorms. Sa Metro Manila at sa buong bansa, partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm, at kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Light to moderate naman ang hangin at slight to moderate ang alon sa maraming baybayin, pero mag-ingat sa biglaang pagbabago kapag may thunderstorm. At ang binabantayan nating bagyo ay nasa layong 3,000 kilometers na east of northeastern Mindanao na patuloy kikilos pahilagang kanluran, posibleng pumasok sa para sa mga susunod na araw at tatawaging Kaloy, at may posibilidad na mag-intensify hanggang typhoon category o mas mataas pa habang papalapit sa may northern Luzon next week. Kahit sa ngayon ay hindi pa nakikitang magla-landfall dahil ang dominant na galaw ay pahilaga, pero maaari pa rin itong magbago. Manatiling alerto, manatiling handa at patuloy na tumutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon, lalo na sa galaw at lakas ng binabantayang sistema sa silangan.